ayun na nga ano, mga kaibigan. Ngayon ay ipa-flush natin yung ating radiator. Ayan ano. So ano ba dapat gawin pag tatanggalin yung tubig sa radiator? So unang-una, may drain plug yan dito sa ilalim. Hanapin nyo lang, may drain plug yan dito. Ito kasi Toyota Corona, so may dalawang fan to. So nandito siya sa ilalim. Nandito. Mas makikita nyo siya dito sa kabila. So nandito siya. Ito. Ayan siya. So yun yung drain plug. Medyo may natagas-tagas na ng tubig pero ito siya. Ayan. So step 1, luluwagan nyo lang muna siya. Luluwagan nyo lang muna. So i-drain natin siya. Ito siya, luluwagan ko na. Ayan, nakita niya ang tulo. Diyan siya i-drain. Ayan. Tayo nyo lang maubos yan mga kaibigan. Hanggang sa maubos yan na tulo na yan. Ayan. So natanggal ko na yung na-drain ko na siya. Ayan, medyo basaan na. Na-drain ko na. Ayan, wala na siya naman. Tapos nahigpitan ko na yung drain plug. Tapos tinanggal ko rin muna si ito pala, wala pala talaga siyang thermostat. Kaya na binuksan ko, walang thermostat. So ngayon pa-flashing na natin siya ulit. Ito na natin bagya ito kasi maluwag yun. Flashing natin siya. Ngayon gagamitan natin siya ng pang-flash. Gagamitan natin siya ng Quaker City 1-step radiator cleaner. Ayan. So paano ba siya gamitin? So ilalagay mo lang siya sa radiator natin. So isasali lang natin siya ano. So pagkatapos ito, paantarin mo siya 30 minutes, 10 to 30 minutes. Pero ako, gagawin ko, babiyahe ko muna to nang medyo malapit lang naman, hindi naman malayo, para ma-flush talaga yung loob. Then patutuloy natin mamaya or bukas. Then sasalin natin siya ng distilled water, tatakbuhin ulit, sasalinan, ganyan, hanggang sa malinis talaga siya. Alright, so natin mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, ano, lalagyan natin siya dito sa imbudo. So maganda may imbudo, ano, may special na imbudo para sa pagpa-flush ng radiator. Pero kung wala, di pwede lang din tang normal. Diba, lahat natin siya. Ayan. So naitaktak na natin siya lahat, wala nang laman. Susunod naman ay yung distilled water natin. Lagyan natin siyang distilled water. So yun mga kaibigan, lagyan natin siya ng distilled water. Ayan. So kahit ano namang tatak ng distilled water, basta distilled, pwede yan. Ayan, nakalagay yung distilled water. Ito binili ko 10 liters to. Wala pa naman itong 100 sa isang kayo bibili. Mura-mura lang to. So sasalinan natin siya ang distilled water para malinis talaga yung loob niya. Hindi naman lahat ang magagamit. Medyo sumirit patong kasi hindi naman ito lahat magagamit. So sabihin natin mga ilang litro lang dito. Kung 10 liters to, siguro mga 4 liters. Lalagay lang natin siya dito. Mga 4 liters na magagamit dito siguro. 4 to 6 kasi may mga tapon-tapon. So ganyan ito pa-flashing. Ulit-ulit lang to. Pero bihira naman itong gawin. Siguro mga isang beses isang taon, hindi na masama. Yan. Siguro mga naka 2 litro na ako. Sabi nga, 2 litro siguro ito.
mga kaibigan, puno-puno na siya, ano. Tapos yung reserve, yan, wala pa laman kung makikita nyo. Ito, puno na. Ayan, puno na siya. So, i-start natin sa sasakyan. Pag in-start natin yan, kakain ulit ng tubig yan. So, sasalin ulit natin gamit ng embudo. Alright? So, ayun mga kaibigan, nabawasan na yung kanyang tubig sa radiator kasi hinigop na ng makina. So, paikot yan. Ngayon, iba-burp natin yung system para mawalan siya ng hangin. So, sasalinan muna natin siya ng tubig. Makita niyo may bubbles kasi yan kasi may hangin yung dito pag pinipisil. So, habang nabulok yan, sasalinan natin yung tubig gamit yung embudo. So ayun mga kaibigan, yamat nag-flush na rin tayo ng ating radiator para makasigurado binilang ko siya ng bagong radiator cap, cool gear. Hindi ko alam kung anong reviews nito, ngayon ko pa lang nakita ito. Basta sabi ko lang sa shop, sa car parts na merong kay Yaj Auto Supply, shoutout kay Yaj. Yan, itong radiator cap, nakalagay Denso. Sabi ng mga kasama ko sa grupo sa Club Corona Philippines, shoutout nga pala sa Toyota Corona to okay daw itong tatak na Denso. So ikabit na natin mga kaibigan at testing natin kung ano bang feedback niya, So ito yung aking lumang radiator cap, may temperature gauge, pero hindi ko alam kung accurate kasi ito sa mga nakakaalam. Kaya sabi nga kung maganda ba talaga to o nagsayan lang ako ng pera dito. So lagay na natin itong bagong Denso na radiator cap. Maganda yata ito. Lagay na natin. Ayan. So ayun mga kaibigan, since paalis na tayo, yan, medyo okay pa naman ang temperature. Bumili na rin pala ako ng mahiwagang thermostat. Yan, kasi nabanggit ko kanina, walang thermostat yung aking yung aking Toyota Corona. Hindi ko lang kung bakit o talagang baka nawalan lang sila tapos hindi na napalitan ng unang may-ari. So ito papalitan natin mamaya or pagkatapos natin mag-flush ulit, pero hindi pa ngayon kasi pa-flushing nga natin, nilagyan nga natin ng chemical, di ba? So yun mga kaibigan, tara, alis na tayo. Ingat mga tol. Kaibigan, siya nga pala, total nasa traffic pa naman tayo. Matagal pa. Bigyan ko lang kayo ng idea. So mamaya titignan natin kung nagtatapon ba siya ng tubig. Dahil syempre wala siyang thermostat, hindi natin alam. Baka mamaya kumukulo na yung tubig sa loob, mainit na. Paikot-ikot lang dire-diretso yung tubig sa radiator, hindi siya napapalabig na tama. Titignan natin kung ano magiging resulta. Tingnan natin kung may tulo, may tagas. Kasi di ba binuksan nga natin yung thermostat housing, nilagyan ko ng gasket. So titignan natin kung may tagas. So kung meron, ulitin lang ulit natin ang process. So huwag kayong matakot. Kasi sabi nga nila, kung ano lang binaklas mo, yun lang din naman ikakabit mo. So mga kaibigan, nandito na ako sa aking papupuntahan sa Calamba. So naka-aircon ako ngayon. Malamig naman aircon. So hindi naman tumaas ang temperature ng taas. Nasa halos kalahati pa rin naman. Half naman yun Yan, half. So titingnan natin. Napa-idle ko muna saglit sa sasakyan. Titingnan natin kung may magtutuluban na tubig, may mga leaks, So balitaan ko kayo. So far wala pa naman. May tingnan natin sa loob ng hood. So mga kaibigan, so far wala pa naman makikitang leaks. Dati kasi nagli-leak dito So tingnan natin ito ngayon. Medyo puno nga lang siya. Puro gawa nitong mainit kasi nasa normal operating temperature. Mamaya bababa yan, higupin yan dito ng kulang. So balikan ko kayo mga kaibigan. So good evening mga kaibigan. So ito, gagarahin na tayo. So kanina nag-flashing tayo ng radiator So ngayon pa naman, hindi pa naman siya naabot sa kalahati kung makikita ninyo. Hindi ko lang alam kung kita niyo, pero mas mababa pa siya doon sa kanina pa natin siya gamit. So bukas ipa-flashing ulit natin siya. Tapos sasalpakan naman natin ang thermostat. Alright? So welcome mga kaibigan. Ipa-flash na natin yung laman ito kasi kahapon tayo ay naglagay ng distilled water. May pang
pang flashing na chemical. So simulan na natin. So technique lang natutunan ko. Pag bubuksan niyo yung drain plug sa ibaba, mas maganda buksan niyo na rin to. Bakit? Para mas mabilis maubos yung tubig sa ilalim. Ito na. Buksan na natin itong nasa ilalim. Ito medyo natulog na nga eh. Ayan. So syempre, kuha ka ng sample. So, ayan na. Nadadry na siya. Tayo nyo lang muna siya maubos mga kaibigan. Tayo yung maubos siya completely. Kasi nandito sa reserve, tapon nyo natin para sigurado. Tatapon natin ito. Tanggalin lang muna natin. Tapon, luglugan nyo muna. Kalugin nyo muna ito. Yan. Kalugin nyo muna kasi meron yung mga para may mga bumubula sa kanya. Cleaning agent na nilagay tayo kahapon. So pang flush talaga yun. Ayun, medyo mabula-bula siya para malinis yung mga tatak-tatak. So ayun na. Sana. So ayun, malinis na siya. So ayun So bago natin simulan, tignan muna natin. Compare natin yung dalawang tubig na meron tayo kahapon. So ito yung nakuha natin kahapon na medyo malabo siya, tas green. Ito naman yung ngayon, mas malinaw na siya, pero may konti pa rin natatanggal na dumi. Ayun, may mga dumi-dumi. So ibig sabihin, ginawa ng chemical na nilagay natin yung trabaho niya para linisin yung radiator tsaka itong loob ng makina. Okay, so isang indication na matapang din yung chemical na nilagay natin pang flash kasi medyo makate sa kamay. So ibig sabihin, tinunaw niya yung mga nakabara-bara dyan. Papansin mo, parang hindi naman to ganito dati. Parang medyo may puti-puti dito. Siguro natanggal na nung puti-puti dito eh. Siguro natanggal nung ating pang flash. Okay, so what's up sa inyo mga boss, good morning. So umagang ito ay magsasalin tayo ng radiator coolant sa ating sasakyan. So sasalin natin siya kasi papalitan natin yung tubig na nakalagay sa kanya, gagawin natin yung coolant. So tara, simulan na natin. So para sa project natin ito, ang ginamit kong coolant, ang gagamitin natin coolant ay long life coolant. Yan. Nakalagay dito, ilang years ba to? Nakalagay dito kung ilan eh. Yan, may thank you note pa. In-order ko lang kasi ito online. Ito ay may nakalagay dito kung gaano katagal mo to bago palitan eh. So mamaya hanapin natin kung gaano siya katagal kasi nakalagay sa kanya long life eh. So tara, gawin na natin. So ito na mga kaibigan, isasali na natin to. Pero bago ko siya isalin, nilalagay ko muna siya sa mas maliit na lalagyan para mas mabilis natin isalin. So sa mga tatanong dyan, bakit ako switch to coolant? Kasi mas maraming benefits ang naka-coolant. Unang-una, hindi masyado yung wear and tear sa makina mo tsaka sa radiator mo. At the same time, itong coolant na to, mas malamig siya para sa tubig, tsaka mas matagal siya mag-evaporate. Hindi siya basta-basta na ka-evaporate. So mura lang naman to. Ito, bili ko dito 10 liters to. It's around 1,000 pesos. Eh kung bibili kayo ng coolant sa labas o tubig, may ako nagpapalit. Ito with parang 2 years bago ka magpalit, or around 40,000 kilometers na tatakbuhin sa kanya bago ka magpalit. Tsaka mas maganda naka-coolant kasi mas makikita nyo medyo green siya. Mas makikita nyo kung may mga leak. Mas madali makita kung may leak kasi may kulay siya. So isalin na muna natin siya doon sa isang lalagyan. Ayun mga kaibigan, ilipat na natin siya sa mas maliit na lalagyan, sa bote ng Coke.
Ito ay 1.5 liters yata ito. Kung hindi ako nagkakamali. So, i-drain na muna natin yung tubig and then susukatin natin kung gaano karami kinakailangan kulat na ating sasakyan. Ano? Kasi para mas may share din natin, malaman din ng iba kung gaano karami. Ano? So, ayun yung lalagyan niya. Ayun. Yun. So, binawasan ko ng 1.5, 10 liters yun. So, tingnan natin kung gaano karami matitira. Alright? So, kagaya ng pagpapalit ng coolant, sa pagpapalit ng coolant, ang procedure ay kagaya pa rin yung ginawa natin pagpa-flush. So, check muna natin lahat ito. Ayan, may tubig siya. Okay yun, good. Tapos, may tubig din yung reserve. So, mapapansinin nyo yung tubig na nandito ay clear. Ayan, wala siyang dumi. Ayan, nakikita nyo ba clear? Ayan, yan siya, clear. So, kung magtatanong kayo, bakit ko kailangan palitan ng coolant? Kasi ang coolant, meron niya antifreeze. Tsaka, mas maglumig siya sa radiator. Tsaka sa makina, mas mabilis siya lumamig. Kumpara sa tubig. Mas mataas kasi yung boiling point ng coolant kaysa sa tubig. Ang tubig 100 degrees Celsius pala. Kumukulo na yan. Kumukulo na yan. Ito naman, mahigit 100 degrees Celsius na, hindi pa siya kumukulo. So mas mabilis siya lumamig. So ang nangyayari dyan, papasok si coolant dito sa radiator, pupunta yan dito, higupin niya ng makina. So higupin niya ng makina pa ganyan. Tapos habang ito umiinit, papalamigin naman ng radiator mo yung ibang natitirang coolant. Papalamigin ito yung coolant na nandito. Tapos ikot lang ng ikot, ganyan, cycle lang siya. So bago tayo magsalin dito, syempre kailangan muna natin siyang i-drain ulit. Bakit kailangan i-drain? Kasi nilagyan natin ito ng tubig. Una, finlash natin, nilagyan natin ng bagong tubig, pinaikot ulit natin para yung ibang natitirang dumi matanggal. So nilagyan natin siya ng tubig, tsaka nilagyan natin siya ng pang chemical na pang flush. So, nilagyan ulit ng tubig, pinaikot, pinaandar para higupin yung ibang natitirang dumi. So simulan na natin yung pagtatanggal ulit ng tubig. So ayun mga kaibigan, ulit pagde-drain, tanggalin natin buksan natin yung drain plug. So saan ba drain plug? Ayan ang drain plug. So buksan natin yan. Tawagan natin. Yan, natulo na, di ba? Tanggalin mo na lahat. Yan. Ito tayo ikot. Babasa. So ayan. Tayo lang natin siya madrain, ano? Then sasalinan ulit natin siya na panibago. Naman ay tatapon natin yung laman nito, reserve. Kung may makikita niya, may mga latak-latak pa. Pero naluglugan na yan. Talagang ganun talaga sa katandaan nagmamantsa-mantsa na yan. So malinis na to, naluglugan na to. So tatapon nyo lang yung laman yan, then sasalinan natin siya hanggang dito sa may nakalagay na full. Yan. Bakit hanggang doon lang? Hindi natin pwede siya isobra kasi pag sinobrahan yan, may chance na tumapon yung inyong coolant mula dito sa taas. Kasi hanggang dito lang yung sinasabi ng full. Alright? So mga kaibigan, habang pinaantay natin maubos yung tubig ng ating radiator, ang susunod naman natin gagawin ay lalagyan natin ng thermostat yung ating sasakyan. So natural thermostat ay ganito. Yan, bagong bili ko to. Yan, bagong bili ko tong thermostat. So para saan nga ba itong thermostat? Okay. Itong thermostat, nilalagay ito sa sasakyan para habang nag-circulate yung tubig o yung coolant mo ay halimbawa mainit na siya sa makina, so yung natitira dito palalamigin niya muna, hindi siya tuloy-tuloy ang ikot. So sabi ng ibang mekaniko, bakit daw tinatanggal ito, or yung iba naglalagay nito, yung iba tinatanggal. Sa akin personally, dapat actually meron ganito kasi pag nasa malalayang biyahe, na experience ko na yan. Pag galing ako dito sa Laguna, umuwi kami ng Rizal, so tuloy-tuloy naman ikot ng coolant. Dati naka-radiator coolant naman to.
Tapos, nagpansin ko, tumataas yung temperature, lalo na pagka nasa traffic. Kasi yung pala, tuloy-tuloy lang yung init niya. So, sa halip na napapalamig muna siya ng radiator, kulat, hindi na siya napapalamig kasi ikot lang siya ng ikot. Kasi yung water pump, tuloy-tuloy lang naman yan. So, ikakabit natin siya sa thermostat housing para habang nagpapatulo tayo, ay ikakabit na natin siya. So, ang tanong mga kaibigan, saan nga ba ang thermostat housing? So, para sa ganitong mga makina sa 3SFE, kalimitan niya, makikita mo siya dito sa ilalim ng makina. Sa ilalim nito, alam siya ng alternator. So, ito siya. So, yan, makikita niyo mga kaibigan. Ito yung thermostat housing. Ito, wala tong thermostat. So, tinanggal to nung una may-ari. Tinanggalan ng thermostat. Siguro nasira na. Kaya tinanggal. So, ngayon pa lang siya mapapalitan. So, advisable ba na walang thermostat? Syempre hindi. So, baklasin muna natin to. Tapos, tsaka natin ikabit yon. Tsaka natin lagyan ng coolant. Then, i-burp natin o tatanggalin natin hangin sa radiator. Alright? So, tara na mga kaibigan. So, ayun mga kaibigan. Sa pagkakalas ng thermostat, mayroon tayong mga ilang tools na kailangan. So, unang tools natin kailangan ay 8mm na 8 or 9mm na socket wrench, socket, ganyan. So, tingin ko 9mm to ang gagamitin natin. Hindi kita eh. Yan, 9mm na ikakabit natin dito. May dalawa kasi ang na bolt o nut, bolts at nut. Dalawa lang yan, kaibigan. So, tingnan natin kung nasan yung bolt at nut yan. So, dalawa lang yan, taas baba. So, yung isa, ayun, nasa taas. Ito, nasa taas. Yung isa naman nasa ilalim. Ito, nasa ilalim. Yan. So, yun ang babaklasin natin. So, pag babaklas niya, kailangan nyo ng tools. Yan. Ito, maganda na siya pang DIY, pang troubleshoot. Pagkakatanda ko, wala pa tong 400 sa Lazada or sa Shopee. In-order ko lang. So, hindi naman to pang heavy duty talaga. Pero, okay na siya pang trouble lang. Kagaya nito, tatanggalin natin yung thermostat housing. Pwede na natin tayong gumamit ng mga tools dito. So, tara, simulan na natin pagtatanggal. Mga kaibigan, ito ang itsura ng thermostat housing. Yan. So, medyo luma na yung akin. Pero ito, na flash ko na to. Tapos medyo nalinis-linis ko na rin to. Pero habang pinapatulo pa natin, lilinisin ko muna. Tanggalin ko itong mga gasket na ito. Saka yung mga gasket dun sa kabila. Yun, nandun. Para malinis na siya mamaya. Alright? Kaibigan, so ikakabit na natin ating drain plug sa ilalim. Para makapagsalin na tayo ng coolant. Ano? Pero bago tayo magsalin, bibigyan ko muna kayo ng isang tip. So, ayun, ang tip na yun ay pag bago nyo ikabit itong drain plug, lalagyan muna natin siya ng gasket maker. Lalagyan natin siya kasi syempre sa kalumaan ito, tagal na to eh. Minsan nagkakaroon ng wear and tear yan. So, pag hindi na smooth o hindi na perfect yung pagkakabitan natin. So, kaya natin siya lalagyan ng gasket maker. Parang siya yung mag-a-act as taga-sara or sealant. Lalagyan natin siya. Palilibutan natin siya. So, itong namang gasket na to, gasket maker na to, wala naman itong problema sa loob ng
Hindi naman siya hindi naman siya nakakasira ng sensor or what not. Base sa experience ko, ano. So, uneven na kasi yan sa loob. So, kagaya nito, ng thermostat, uneven na kasi siya. So, lalagyan natin siya ng gasket. Hindi kayo mahiya maglagay, nilagyan nyo na lang din naman eh. Lagyan nyo na ng maganda. Tanggalin natin ito nandito. So, ikakabit na natin sa ilalim mga kaibigan. So, okay na mga kaibigan, ikabit na natin yung drain plug sa ilalim. So, ang next naman natin is kakabit na natin muna si thermostat doon sa thermostat housing. Ayan si thermostat housing. So, kakabit na natin siya. Pero bago natin siya ikabit, may technique ako natutunan din. Alright? I-share din sa inyo. Yan. So, ang technique na natutunan natin, i-share ko sa inyo, is bago tayo maglagay dito ng coolant, bago tayo maglagay dito, maglalagay muna tayo saan? Dito sa thermostat. Bakit? Natin kailangan lagyan muna dito sa may thermostat housing. Para, once na nilagay nyo kasi yan dito, yung coolant, dadaan yan dito sa lower radiator hose. Papasok yan dito sa ilalim. Yan. Ito, yung hose na ito papasok sa ilalim. Itutulak na niya yung ibang hangin pataas. So, bakit ba ganon? Kasi, para mamaya, hindi na tayo mahihirapang mag-burp ng hangin dito sa mga radiator hose. Lalo dito sa ilalim kasi magkakaroon ng hangin yan eh. So, yun yung kailangan natin tanggalin. Mga hangin sa radiator. Bakit? Kasi magkukos siya ng airtight sa loob ng makina nyo. So, pwede siya mag-cause ng overheating. Alright? So, lagyan na muna natin to. So, mga kaibigan, tuloy natin pagsasalin dito sa may sa may thermostat housing. Yan. Salinan lang muna natin siya. Reason mga kaibigan kung bakit ko pinapasilip sa inyo, kasi nakikita nyo to, may tumutulo na rito konting coolant na may tubig. Kaya ako siya nilagyan dito para itulak na niya yung hangin. So tinutulak niya yung mga tubig pa, may konting coolant yan, hindi pa siya green na green kagaya nito oh. Yan, dapat ganyan siya. So tinutulak niya ibang tubig. So habang ganyan yan, ilalagyan na muna natin yung thermostat and then lagyan tayo siya silang. Alright? So bakit nga ba importante paglalagay ng gasket maker? Lalo kung wala kayong gasket nito. Kasi siya yung magiging malambot kasi ito eh. So pag tumigas siya, siya yung pinaka magiging gasket nito. Mag-a-act siya as gasket. Yan, nalagyan mo na siya. Ayan. Sa kabila nilagyan ko din medyo makapal. Para naman siguradong seal. Yan. Maging sealed yung ating thermostat housing. Walang tumagas ng mga coolant. Next na natin ay ikakabit na natin ang ating thermostat. So, meron yung bleeder valve sa taas. O bleeder, air bleeder. Kasi may hangin nga yan, di ba? So, kailangan to, tandaan nyo, nasa taas siya. Pag kinabit nyo. So, nakaganyan siya. So, ito yung pinaka nasa labas nating part. Kasi ito yung nasa loob. Kasi ito yung bubukas sara. Alright, so ikabit na natin mga kaibigan.
kaibigan, nahigpitan na natin siya. So again, ito yung reason kung bakit siya kulay green. So may natapon na konting coolant kanina. Ayun mga kaibigan, kulay green siya kasi para makita mo kung may leak ba yung system o wala. Okay, so medyo na may natapon kanina kasi nga nagsalin tayo dito kanina ang galing dito. So sasalin na natin siya dito. Kaibigan, ang next step naman ay lalagyan na natin ng coolant dito sa may radiator. So ano nga ba maglagay niyan? Gagamit tayo ng mahiwagang ganda ng sound effects, embudo, stretchable embudo. Stretchable embudo. So tingnan niyo mga kaibigan. Oh, panis. So gagawin nyo lang, shoot nyo lang siya dito sa butas na ito. Yan. Para dyan siya dito nyo isasalin yung sa taas yung dyan nyo isasalin sa taas yung kulang. Right? So gawin na natin. So kung medyo maluwag to, sisiksik nyo lang siya dyan. Yan. Yan. Kailangan eksakto siya, ha? Para mamaya hindi kayo mahirapan pagka nagkaroon na ng yan. Ayun natin siya. Yan. O, diba? Nalit, may sound effects pa. So ganoon din ulit mga kaibigan. Kung kaya nyo magsalin yung diretso, sasalinan na natin siya. Yan. So titingnan nyo kung may leak ba yung system nyo o wala. Titingnan nyo baka may tumutulo o ano. Hindi nyo malalaman kung may leak ba ang system nyo. So may mga natapon na siguro tayo mga kalahating litro. So tingnan nyo muna, observe nyo. Tingnan nyo yung mga hose. Yan yung mga hose dito. Tulo ba? Wala. Tingnan nyo dito sa thermostat housing, may tulo ba? Wala. Tingnan nyo sa ilalim, may tulo. Wala din. So tuloy na tayo sa paglalagay dito. Ano? So mga kaibigan, tuloy na natin ang pagsasalin dito sa ating dito. So mga kaibigan, i-start na natin siya para makita natin ba kung may lalabas pa mga hangin. So start na natin mga kaibigan. So yun mga kaibigan, umihigop na siya ng coolant. Ganun ang itsura niya pag umihigop ng coolant. So ayun o, nakita niyo mga kaibigan, bumaba siya, nabawasan siya. So sasalin-salinan pa natin siya. Ano? Ayun mga kaibigan, sasalinan natin siya hanggang sa mapuno siya na mapuno. So ulit-ulitin lang natin yung proseso ng pagsasali ng paunti-unti hanggang sa mapuno siya. So antayin lang natin maubos yung mga bubbles niya. Yan, kasi may hangin pa to eh. Yan, nakikita niyo yung mga hangin na lumalabas. Hangin yun. Yan, dito sa radiator hose. Yung mga hangin na nakikita nyo, huwag agad kayo matatakot dyan kasi nga may hangin yung system. Dinarin natin yung system, yung cooling system natin, kaya yan may ganyan. So huwag agad kayo matatakot na baka gasket issue yan. Hindi po ganun, ha. So may natural may matatapon dyan na konti kasi nga yan, tumataas na ganyan. Pero ang delikado yung talaga nagbababol sa akala nyo sa bone. Pagka ganyan, binibleed yung system, antay kayo mga 5-10 minutes, good to go na yan. Tawag dyan ay bleeding process or burping process pala, sorry, bleeding.
binoburp natin yung hangin. Parang dighay ba? Sadya ng tao, diba? Pagka may hangin, gusto mong idighay lagi yun. So, ganun din yan. Ganun din ang sasakyan. Kailangan mo rin padighayin, kumbaga. Dahil, pag hindi mo pinadighayan, magkukos siya ng overheating. Magkakaroon ng airlock bubbles or bubbles dun sa loob ng makina. So, sa dashboard, yan, makikita nyo, normal operating temperature na siya. So, meaning yan, nag-open na yung kanyang thermostat, no? So, sabihin medyo mainit na yan. So, magbabubble siya, sisingaw yung mga hangin-hangin. So, yun natatanggalin natin. Kaya siya nagbabubbles ng ganyan. So, pag nawala na yung bubbles mamaya, pag nag-stable na siya, tsaka natin siya tatakpan. Alright? So, yun mga kaibigan, dagdagan pa natin. Tingnan nyo lang kung nasa na yung tubig level. Tansya-tansyahin nyo lang. Makikita nyo naman yan. Yan. So, wari ko nasa tamang level na siya. So, kakabit na natin sa doon. Habang binibit pa natin ang HDI system. 10 minutes, okay na yan. So mga kaibigan, pag nakita na siyang stable na siyang ganyan, wala ng hangin yan, pwede na siyang takpan, ano? So, sabihin yan, na-burp na yung hangin niya, nakikita nyo, dumadaloy na yung tubig. So, yung radiator coolant, sabi yung bukas yung thermostat natin. Mamaya sasarado ulit yan pag medyo malamig na. Alright, so tignan ulit natin yung dashboard. Magiging 10 minutes na siguro nakalipas. Pero kung mapapansin ninyo, nasa normal operating temperature pa rin siya, hindi tumataas. Ibig sabihin, gumana yung ating thermostat. Alright? So, tapusin na natin ang video na ito mga kaibigan. At, sarado na natin to. Hindi pa naka-open eh. So mga kaibigan, bago natin siya i-test drive, bibigyan ko muna kayo ng isang pang pro tip para sa susunod ay kampante kayo. So, since naglagay na tayo dito ng engine coolant, okay na yung system natin. Ang mapapayo ko sa inyo is lagi kayo magbaon kahit 1 litro ng tubig o radiator coolant. Bakit? Kasi hindi nyo masasabi. Ang aksidente hindi nyo masabi. Minsan pumuputok ang radiator hose, minsan nagkakatama ang radiator. So at least meron kayong pambantaw kumbaga. So nagkakatulo yan. Sabi ko nga kanina, kaya ako naglagay ng mga gasket maker para hindi tumulo. So nagkakatulo minsan yan. Sa mga hose, sa mga ganito, nagkakatulo yan. So, maglagi kayo magdadala pang baon. Kung meron kayong ganitong tubig, maglagay na rin kayo sa likod, lalo na kung sasakyan nyo kagaya ng akin na 90s model pa. So, importante na meron kayo laging baon na ganyan. Ano? So, tara na mga kaibigan, i-test drive na natin siya. Pakaramdaman natin siya ang kanyang makina o ang kanyang performance kasi coolant na yung nilagay natin. Okay? So, ayun mga kaibigan, i-test drive na natin siya. Naikot natin siya mula dito sa LB, Las Bañas hanggang Bae. Tapos umikot tayo pabalik dito. So, mapapansin nyo yung temperature niya, hindi pa rin nataas ng normal, no? Kitna pa rin siya. So, yun yung isa sa mga benefits ng paggamit ng radiator coolant. Ano? At, kung gusto niyo pa mas matuto, subscribe na kayo sa channel ko. Please like and share. And bibigyan ko kayo ng iba pa mga tips pagdating sa sasakyan, sa motorsiklo, sa kotse. Ano? So, tara na mga kaibigan. May lakad pa tayo. May laban pa ng UFC. Tara, manood na tayo. Alright. Hanggang sa susunod mga kaibigan.